Hello and maayong hapon and welcome sa atong Sir Jarrell TV and this my video presentation in regarding sa nag-viral karon nga topic sa social media and I don't have any wala ko'y personal nga knowledge about that 299 engagement wedding ring proposal, no. Nakita ko lang din siya sa mga post and nakita ko na maraming mga reaction, daghang kayog mga nag-react, no, about it. May mga positive and negative and it came to my mind na what is the biblical perspective of love according to the Bible. So, yan ang pag-uusapan natin this sa hapon na ito, mga kapatid. No? Ang kahulugan ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan o ayon sa salita ng Panginoon. No? Kasi no, nag-check lang ako, no, I had my backgrounder of the 299 wedding proposal viral post, no. Nakita ko sa mga newspapers, sa mga Sunstar, no. Nagtingin ako sa Sunstar and according sa Sunstar, no, sa mga nakalap ko na story, no, it was an 8 years relationship, no, and then sa pagkadismaya ng babae, nag-post siya. No? I don't know what is her purpose. I don't know kung marami din nagsabi sa akin na this is an old issue. But the point here, no, sabi niya sa kanyang post, no, anonymous post of that certain girl na 8 years ang kanilang relationship and she suddenly find out that ang wedding ring, the amount of the wedding ring was bought from a online platform and online purchase, no, online selling, and then she found out it was only 299 ang value ng ring, and then she got a question. Yan lang ba ang value ng kanya sarili, value niya, no? Nagkaroon siya ng kanyang assessment of self-worth, value niya sa kanyang sinisinta. Ganun na lang ba ang value ng kanyang sinisinta? So dito tayo ngayon, no? Diyan tayo humuhugot ng ating mensahe this afternoon na ano ang biblical perspective ng pag-ibig, no, sa banal na kasulatan, okay? And then dito natin makikita, no, mayroon akong nakita na may dalawang klaseng babae sa na mapagpipilian ng social natin sa ating no, sa palibot natin, no. Babae na he knows his worth. Alam niya yung value ng kanyang sarili niya, kaya yun, nasabi niya yun, no. Yan lang ba yung self-worth niya, no? Worth 299 wedding ring, sapat na ba yun sa kanya? So alam niya, no. At meron din naman na mga uri ng mga reactions na nakuha ko from social media, the practical kind of women, no. So yan ang pangalawa. Yung pangalawa, it's about practicality, no? It's not about the material things or worth of the ring, but it is about the effort, the thoughts. Yun sabi nga, no, the thoughts and the efforts na ibinigay ng tao para sa pag-ibig, no? Yan ang niya. So I want to share with you, no, what the Bible, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa tunay na pag-ibig. Okay? Dito tayo sa ating pagbasa, makikita natin ang ating verse dito sa Book of Songs of Solomon. Ito ang mababasa natin, mga kapatid, sa
book sa Old Testament, sa Book of Song of Solomon. Ito po ay isang sulat ng isang mangingibig sa kanyang iniibig. Yan ang ng Book of Solomon. And makikita natin diyan na ang author diyan, no, is according to the name of the title of the book, it is written by Solomon, or the Song of Songs, no. Yan po ay isang expression ng tunay na pag-ibig. Okay? So dito natin makikita sa chapter 8, no? Dito natin makikita din ang ng sincerity ng kanyang wife to his husband. Yan yung niya, yun ang nagsabi diyan, yung ang wife, yan ang kanyang saloobin sa kanyang minamahal na husband. Okay? So that is also makikita natin na diyan, and also the lesson of the maturity of love. No, yan ang makikita natin diyan, no? Okay, let's read sa Song of Solomon chapter 8 verse 7. Ito ang ating mababasa. Okay? Sa King James Version, ito ating mababasa, mga kapatid. Songs of Solomon chapter 8 verse 6 to 7. Okay, tingnan natin. Set me a seal upon thy heart, and a seal upon thy arm, for love is strong as death. Jealousy is cruel as the grave. The coals, therefore, are coals of fire, which a most vehement flame. Verse 7, many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If man would give all the substance of his house for love, it would be utterly be contempt. Okay? Yan po ang mababasa natin diyan sa English, sa King James Version, no? And dito na makikita, no, ang simbolo ng pag-ibig. Okay? Tingnan natin sa mga different versions of the Bible, mga kapatid. Sabi dito sa another version, no, sabi dito sa Cebuano, daghan ang mga tubig dili makapalong sa gugma, ni ang mga baha makalumos nini, kun ang usa ka tawo maghatag sa tanan niyang butang sa iyang balay, alang sa gugma siya pagatamayon, no? Dili gid ka mahutdan og mga bashers, no? Bisag unsa ang imong ihatag nga values sa imong gugma, mga kaigsunan, madako magamay na agi nay murak ana diha, no? One time napo ko'y nakita, nadungog sa balita na sa China, no, a kindergarten child, ang giregalo niya sa kanyang girlfriend is a gold bar, mga kapatid. So there is no price between 299 to the gold bar. Walang matter, mayroon talagang masasabi ang mga tao, mga kapatid, no? So dito natin, no, tingnan natin sa Tagalog. Okay, tingnan natin sa Tagalog yung Song of Solomon 8 chapter 8 verse 7 sa Tagalog. Ang maraming tubig ay hindi makakapagpatay sa hindi siya makakapatay sa hindi siya makakapatay or makapag-urong man sa baha kung ibibigay ng lalaki ang lahat ng laman ng kanyang bahay dahil sa pagsinta, siya ay lubos na kukutsain. Kita natin, mga kapatid, no? Siya ay kukutsain because of love, no? Because of blood. Marami talaga yan. Hindi mauubusan tayo ng mga bashers dyan. So, ang tunay na pag-ibig, makikita natin, ang pag-ibig o ang pagsinta ay walang makakapigil. Makita natin dyan, no? Walang makakapigil dyan. Hindi
no, makakapatay ang maraming tubig. Hindi siya maano ng maraming tubig, no. Yan ang symbolism ng love, at hindi mapapaurong man ng baha, no, mao na ginaingon sa bisaya punggan pa, no, ang baha pat ang gugma dili, no. So diyan, no. And sino man ang walang makaano yan, no, especially sa love ng parents niya towards sa kanyang anak, walang kapalit yan, no. Love ng bawat pagkakaibigan, yan, walang makakapantay diyan, no. Sabi nga dito, makikita natin, no. First Corinthians chapter 13 verse 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Tingnan natin, mga kapatid, no. At ang gugma, wala siyang sukatan, mga kapatid, no. Walang sukatan, and we cannot hindi siya nagkakaroon ng value towards sa material wealth. Although hindi naman masama ang tinatawag na material wealth, but sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, no? Bisan pa makasulti ako sa managlain-lain nga mga pinulungan o sa mga tao o mga anghel, apan wala ako'y gugma, sa isig katao, sama ako sa agong saba o piyang-piyang nga matining, no. So diha nato makita na ang gugma di ay, no, is wala kay makuan diha na value, no. Wala, no matter the value is, no. So diha na, mga kaigsunan. And also, diha nato makita nga love is an outward, no, outward and inward expression of passion and affection toward a person. So makita nimo na diha, no, nga gikan sa sulod, mga kaigsunan, ma-express na to ang atong love, no. Na adunay tulo ka klase nga love, no. Adunay filial love towards our parents, na apoy eros love towards the opposite sex, no, and the agape love, which is the tinatawag nga godly love, mga kaigsunan. So diyan nato makita ang godly love, no. So diyan nato makita nga love is a sign, no. Love is a sign and expression. So kanya-kanya tayo diyan ng expression, and walang love is a symbolic picture of how God love us, no. It's a symbolic picture kung gaano tayo gihigugma sa Dios, mga kaigsunan. Muna siya ang love, no. Makita po nato niya, it is also a mark, no. Makita niyo diya Exodus chapter 28 verse 9 to 12, no. It is expressed toward sa mga material things, no. Pwede sa singsing, pwede siya a mark or a symbol of love, no. So yan ang expressions ng love. But ang tunay talaga niyan, no, yung mga singsing, yung mga diyan, they are all material or external expressions sa ating love. Ang pinaka mahigit diyan is ang love. It's involved our intimacy and personal relationship natin diyan sa Panginoon, no. Diyan natin mababasa diyan sa Psalms chapter 42 verse 1 and 2, no, about the kanunay nga pakiguban nato diya sa Dios, no. And also because of love, no, according diya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, because of love, we hindi na tayo na nabilong sa sarili natin, kundi we belong to our God, no. Yan ang symbolism ng love, dahil ibinigay ng Panginoon ang ang kanyang buhay para sa atin. Hindi tayo belong na sa ating sarili, but sa ating partner. Hindi tayo belong sa sarili natin, kundi sa ating Panginoon. When we surrender our faith to God, we don't belong to ourselves, but we also belong na kayo ngayon kay Kristo, dahil binayaran tayo ng Panginoon. And yan nga, sabi dito, last our verse, let's read sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, mga kapatid. No? The greatest of all is love, no? Lahat ng kabuuan ng
ng pag-ibig ay mababasa natin dito sa 1 Corinthians chapter 13, the last verse, verse 13. Sabi dito, now abideth faith, hope, charity, no? And the greatest of these is love. No, yan ang pinaka mataas na klase ng love na maibibigay natin, mga kapatid. So diyan lang, no? Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, that it expresses yung love natin, nagpapakita at nagsisimbolize ng love ng Panginoon at ng Diyos sa atin. Ganun tayo niya kamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Yun lang, and maraming salamat. I hope you like it, and I hope you like, subscribe, and share our YouTube videos and sa ating YouTube channel so that someday magagamit natin sa ministry. Maraming salamat!